Bagong mukha at mas maayos na serbisyo. Ito ang ibinandera ng Bureau of Customs matapos silang opisyal na malaglag sa listahan ng mga most complained agencies ngayong unang kwarto ng taon. Malaking pagtalon nito mula sa pagiging bahagi ng top 10 nung nakaraang taon. Ang sikreto sa likod ng pagbaba ng mga reklamo at red tape, ang agresibong digitalization at mga bagong sistemang nagpabilis sa daloy ng transaksyon sa ahensya. Narito ang report. Hindi na kabilang ang Bureau of Customs sa listahan ng top 10 na most complained na ahensya ng gobyerno sa unang 3 buwan ngayong 2026. Batay ito sa pagsusuri ng Anti-Red Tape Authority o ARTA mula Enero hanggang Marso ngayong 2026. Para sa BOC, patunay ito na mas marami na ang nasisiyahan sa kanilang serbisyo. Malayo ito sa resulta ng 2025 year-end report kung saan nasa ika-10 pwesto pa ang ahensya sa mga most complained national government agencies. Ang pagbabagong ito ay bunga umano ng kanilang digitalization kung saan 96.99% na ng kanilang core processes ang automated. Masaya ako personal at masaya rin ng mga taga-BOC na nawala ang Bureau of Customs doon sa listahan ng ARTA ng mga tinatawag na most complained agencies. Subalit, hindi dapat magre-relax ang taga-BOC. Ang imahe kasi, kadugtong lang yan ang magandang pagsisilbi. Hindi po pwedeng unahin yung image building bago pagsisilbi. Yung pagsisilbi, dapat mag-improve talaga yan, gumanda, at susunod talaga yung imahe, automatic yun. Matatandaang tinutukan ng ahensya ang agarang pagpaparating ng libo-libong natenggang balikbayan boxes sa mga pamilya ng ating mga OFW. Sa ngayon, halos ubos na ang backlog sa iba't ibang pantalan. Bukod sa serbisyo, pinaiigting din ng BOC ang kampanya kontra smuggling at iligal na droga para sa seguridad ng komunidad. Sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno, ilang digital upgrades ang inilunsad. Una, ang Enhanced E-Travel Customs System para sa paperless clearance ng mga biyahero sa airport. Ikalawa, ang Electronic Certificate of Payment o ECP system para sa mas mabilis na registration ng mga imported na sasakyan sa LTO. At ikatlo, ang Origin Management System o OMS para sa automated na pag-issue ng mga permit sa mga export goods. Para sa transparency, nandito ang One Client Portal para sa real-time updates ng mga shipment. Kasama rin ang Online Tax Estimator, isang tool upang maging transparent ang bayaran at maiwasan ang overcharging. Mas pinadali na rin ang pagsusumbong sa pamamagitan ng isumbong kay Commissioner Online Platform. Dito ay mas mabilis ang filing at tracking ng publiko sa kanilang mga reklamo real-time. Salit na pumunta sila sa ARTA, nagpunta sila doon sa isumbong kay Commissioner or doon sa hotline ng BOC or doon sa mga port collectors, nagkaroon sila ng tiwala, kahit nagpunta na sila, direkta na nagsusumbong at na-action na naman natin. Sa tulong naman ng ePay system na integrated sa Land Bank, nagkaroon ng online payment settlement upang mabawasan ang face-to-face transactions na madalas pagmulan ng red tape. Ang BOC ay madalas inirereklamo doon dahil sa korupsyon at inefficiency. Ngunit sa pamamagitan ng automation, pinatutunayan ng ahensya na hindi lang bilis kundi integrity ang kanilang hatid. Mula Enero hanggang Abril ngayong taon, nakasabat ang BOC ng tinatayang 2.53 billion pesos na halaga ng iligal na droga. Kabilang dito ang 30.78 million na halaga ng ketamine sa Port of Clark at 250 million na halaga ng shabu sa NAIA na itinago pa sa mga bumbilya. Hindi rin nakapalag ang mga smuggler matapos masamsam ang 1.8 billion pesos na halaga ng mga puslit na sigarilyo noong Marso. Matatandaang noong 2025 umabot sa 61.7 billion pesos ang kabuuang halaga ng kontrabandong nakumpiska. Dahil automated na ang sistema, mas nabawasan ng fixing o korupsyon na siyang pangunahing inirereklamo ng publiko. Alinsunod sa bilin ni Pangulong Bongbong Marcos, ito ang layunin ni Commissioner Nepomuceno na tuluyang burahin ang negatibong imahe ng customs at maprotektahan ang ating mga komunidad. Nagkaroon kami ng pagkakataong mas mapakinggan sila or talaga nabawasan or both. So, kung ano man yung tamang dahilan, ang dapat gawin ng BOC, na gagawin namin, ituloy lang yung mga ibinigay naming
mga avenues upang makapagsumbong ating mga kababayan at aksyonan namin yon. Pangalawa, pagbutihin pa yung trabaho upang mawala na talaga yung mga dahilan na inirereklamo ng ating mga kababayan.